Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Sama-sama sa bandang huli basta taas ang kita. Lamig na ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Naimbag apang agrikultura bigat tanap ti Cagayan. Hindi maminsan pa ket dumandano na ti programa tayo Magsasakang Pinoy ket palubusan nyo manen amang umusta ti kapamilya kapuso ken kasanggayo ti tangatang kasabang rod tapno agkakadwa tayo manen iti lasod ti 30 a minutos tapno may sangbay manen to'y programa tayo. Kablawan tayo man kakabsat dagiti irrigators associations tayo. Isuda kang ronaan amang timtimon ti panagtalon tayo gaputa isuda ti mangidandanon ti padanom kadagiti pagtatalunan. Isuda ti mangtartaruidwid ti isasangpet ti palayas kadagiti taltalon tayo ket noawan ti maipasangpet dadanom agturong kadagitoy anya ngay ti pasamaken ti panagmula ti pagay panagmula ti mais natnateng wenno kay kayo. Anya ngay kakabsat, tirik na ni kabsat nga agpalpalayas, ti pinagayan na, nauwan makaanay danom nga aramaten na. Uray kompleto ti aramaten ti panagtalon, kunada, ken kompleto ti usaren nga abono, ken pestisidyo, no saan met nga kompleto iti padanom, kasano ngay kabsat nga manalon. Iso akablawan ken saluduan tayo ni Apo Presidente Sammy Logo, agdama aming idadaulo ti Federation of Irrigator Association, Tientero, Cagayan Valley. Kumustahin tayo digiti kalugaran ni Apo Sami dita tumawin Isabela. Sapay ta amin panggipen tayo para ti pagsayaatan digiti asosasyon tayo ti irigasyon ket magungunod ken maipatpatong palda. No insekto ti pagtatalunan ko natin kakabsat. Anya ti sumiplot ti pampanunod tayo. Naamuan, anasurok, akagudwa ti iso amin anabiyag dito irabaw ti daga ket ibagbagyan dagiti insekto. Ken nakunapay anasurok, amay sa riyo-riyo dahi takakabsat. Ken adupay ti sumarsaruno nga madiskubre. Gagangay ti kaaddat insekto ti pagtatalunan ket kinapudno na nakadado dagitoy ken rinibribo no mabilang da. Ket kuna dagiti dadduma may sa adakkel pagparikutan no adda insekto ti pinagayan. Minaisan wenno kanatengan tayo. Kunamet dagiti dadduma pagkakabsat gagangay laeng akasasaad dayta. Gaputa naturalmente laeng ti kaadda digiti insekto isudan sa papagayam ti kaadwan na nabiyag ditoy rabaw ti daga. Ti insekto ket masarakan tingan nga ni isu amin apaset ti aglawlaw tayo isu nga adda insekto nga agbibiyag ti ere wenno lawang adda insekto ti pagpadanuman adda insekto nga agat atakar ken nagbibiyag iti mismo abagi dagiti dingwen tayo uray pa iti mismo abagi tayo kakabsat ket pagayayat apagbiyagan ken atakaren dagiti insekto. Ti pagtengan tayo ket pagayat pa apagbiyagan dagiti nagdudumang insekto. Ket saan na may laksid ti mismo apagtatalunan ni kabsataman nalon ket paggigyanan ken pagbibiyagan dagiti nagduduma ti klase wenno kita na nga insekto. Ket no padasen abilangin ti kaado tinabiyag nga insekto ti rabaw ti daga ket kunada practically impossible to count. Narigat kakabsat amabilang. Ket adda nagkwenta nga umabot iti 40 milyon, 40 milyon, 40 ariw-riw ti bilang tinabiyag nga insekto amasarakan tayo iti may sa pagayayaman ti football nga aglawa. Of course, iti football field. Ket no damagen tayo met kakabsat no anya ti mamagbalin ti may nga insekto dagiti insekto ket maibilang ti grupo dagiti nabiyag amaw-awagan ti arthropods. Anya ti kayat asawen ti arthropod kakabsat. Kayat nasawen nga adda-anda ti saksaka wenno ramramay amabalin amabaluktot wenno mapikon ti nagduduma a direksyon. Nakadatayo met addaan tayo ti siko wenno tumeng ngem limitado ti pannakapilko wenno pannakapikon dagitoy. Dahita kabaylan ti maysa nga insekto ti pangatiwan na kakabsat kada tayo nga tattao. Dayay mapikon-pikon wenno mapilko-pilko dagiti ramramay wenno saksaka imiima na.
Ngem saan nga iso amin nga arthropods akas nadakamat tayon ngay mo na ket insekto. Kas kumati lawalawa wenno gayaman. Gapot na timay sa nga insekto ket adaan laeng ti innem asaksaka. Laglagi pento di kay kapsat. Innem asaksaka. Ti lawalawa ket saan nga maibilang insekto gapot ta adaan daytoy iti 8 asaka. Ti met gayaman ket saan met nga maibilang nga insekto gapot ta maysa nga klase ti gayaman ket adaan iti 30 ket innem asaksaka 36 feet. Maysa pay apagilasinan ti maysang insekto ket awanan daytoy ti makunkuna nga skeleton wenno tulang. Ngem adaan daytoy ti makunkuna anatangkenan akudil wenno daytoy mauawagan ti Ingles exoskeleton. Kadagiti pagtatulunan tayo kakabsat ti kategorya ti insekto ket mabalin a makaklasipika iti 2 nga beneg. Maysa kadagitoy ti makunkuna a kabusor nga insekto ken may kadwa kategorya ti makunkuna agagayem nga insekto. Ti pakaisantruan ti patangantay itang agsa kakabsat ket dagiti gagayem nga insekto kadagiti pinagayan tayo ken no kasano ti panangmanehar kadagitoy. Daytoy pag-iinadalan tayo kakabsat ket naadaw ti maysa a handout wenno babasaen ket kadagiti adda connection dati internet makita daytoy iti website ti PhilRice iti paset a Pinoy Rice Knowledge Bank. Umuna dito listahan tayo ket iso ti makunkuna a MyRead wenno kasanot pa nakapronounce daytoy MyRead bag iti Ingles. Ket dagiti kakabsat dagiti pagilasinan ket no kasano ay may lasin wenno may dasig dagitoy kadagiti sabsabali nga insekto. Berde dagiti nataingan a mirid at iddog a nakakupin dagiti payakda ken at iddog dagiti antenada. Adda nangisit ti bukot da agpada ti itsura dagiti nataingan ken anak ti mirid malaksid iti payakda. Abababa ti payak dagiti anak masansan a makita ida iti puon dagiti gipi nga pakasarakan met kadagiti kanenda alegleg. Kumagatda akas lalamok. Adda duang wagas tapno maamuan iti kadda dagiti ng insekto kadagiti pinagayan tayo. Umuna, wagwagan ti poon ti gipi ket maregreg dagiti mirid iti rabaw ti danom karaman dagiti legleg. No agusar iti light trap ket maatrakar dagiti nataingan. Ket no damagen tayo ti taraunda, sapulan da ti itlog, dagiti legleg, babaen ti panangisagid, ti antenada, kadagiti lapsi iti bulong ti pagay. No adda masapulan dang itlog, bittaken ken sepsependa tinagyan na. Magusgustuhan dagitoy dagiti itlog ti kolor kape alegleg ken guritan arusot karaman ti anak dagitoy. Kabailan ti maysa amirid akanen ti manipod 7 aging gati 10 nga itlog wenno maysa aging gati 5 nga anak ti regleg ti maysa nga aldaw. Mapantayo met kakabsat ti may kadwa nga klase wenno kita ti insekto paghayam nga insekto nga makunkuna iti gitara ket no Ingles tinagan na met daytoy ket isu daytoy ground beetle. Dagitoy met kakabsat ti pagilasinan. Sukog gitara ken lumabaga amaris kape ti nataingan at idog anakutong ti tenged ti gitara kumutukot dagiti nangisit ken nasilap nga abaleng ti daga tapno agpiw pa dagitoy. Kanen ti nataingan dagiti anak ti legleg ken igges ti balbalkot. Dagiti met kakabsat ti taraunda magusgustuhan ti gitara akanen dagiti legleg mangandapay kadagiti alumigas, dangan-dangan, ken kapesa arusot. Serekendapay dagiti nalukot abulong tapno kanenda dagiti balbalkot, kabailanda akanen, ti manipod 3, aging gati 5 nga igges, iti tunggal aldaw. Mapantayo iti may 3, nga mauawagan iti pagpagong, ket ti Ingles met daytoy, iso detay kun kunata yung lady beetle. Dagito met kagapsat ti pagilasinan ditoy nasao nga insekto. Sukog Volkswagen ti bagi tinataingan a pagpagong kaadwan na ket maris kahel nga addaan wenno awanan turik-turik
ti payakda. Maris kapemet ti ananak ti pagpagong ken kasla buaya ti langana. Ket no taraon kagabsat, adu dagiti nataingan a pagpagong no tiyempo ti panagsabong ti pagay, ta kanenda dagiti pulen. Agpada amangan dagiti peste ti nataingan ken ananak a pagpagong. Kay kayat da kanen dagiti ananak ti plant hopper ngem ti leaf hopper gaputa nalaklakada a matiliw. Manganpay dagiti kapesang egges ti balbalkot ken rusot ken itlog dagiti dadumapay a peste. Narawrawet dagiti ananak ngem dagiti nataingan a pagpagong. Kasangwanan ng tayo patpatuloy kabsat, idano yan pa'y ti ababa a palagip. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda dito sa Region 2, sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, ganon din po sa Island Province of Batanes. Mula sa Department of Agriculture at ating mga kasamahan sa Regional Field Unit No. 2 at sa ating mga kasamahan sa Local Government Units. Ito po si Secretary Pro si J. Alcala, nag-aanyayang makinig sa programang Magsasakang Pinoy. Magsasakang Pinoy para sa dagdag kaalaman sa makabagong teknolohiya sa ating sakahan, pag-aalaga ng hayop at palaisdaan. Magsasakang Pinoy, alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, mula sa radio stations DWPE, Tuguegarao City, DWDY, Kawayan City, HOTFM, Kawayan City, DWSI, Santiago City. Just Aquina, kada kayo amin. Muli, ito po si Secretary Pro si J. Alcala ng Department of Agriculture. Para po sa ating mga tagapakinig sa lungsod ng Santiago, lalawigan ng Isabela, napapakinggan din ang Magsasakang Pinoy sa himpilan ng DWMR mula alas 5:30 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Sa bayan naman ng Bayumbong Nueva Vizcaya, mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRV. Sa lalawigan naman ng Cagayan, sa bayan ng Lallo, ay mapapakinggan ang Magsasakang Pinoy sa DWRL-FM sa oras na alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. Sa bayan naman ng Apare, napapakinggan din ang ating programa sa himpilan ng radyo natin mula alas 11:30 hanggang alas 12 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Madami sanang nakikinabang kapag walang nasasayang. Sama-sama tayong lahat. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Si Lucy Torres Gomez para sa Department of Agriculture, White Corn Grits. In my line of work, I have to stay healthy. And part of staying healthy is watching what I eat. Di pwede kung ano-ano lang, especially for my family. Ang white corn grits ay mayaman sa protina at mineral na nagtatanggal sa toxins ng katawan. Sagana din ito sa fiber na nagpapababa ng kolesterol at tumutulong maiwasan ang colon cancer. Studies have also shown that white corn grits have lower sugar content kaya perfect ito para sa mga diabetics. I have to be in top form always and white corn grits is the healthy way to go. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. Agsubsublito programa tayo, Magsasakang Pinoy, ket magkapkadoy pala yung tayo pagayam nyo kasamang rod. Winarwarwaran tayo itatay kapsat. Titupi ko tayong may panggep kadagiti papagayam nga insekto nga masarakan kadagiti pinagayan tayo. Ket ni-review tayo. Imuna tayo nga nadakamat when na pagpapatangan timakon ko na nga mirid when no myrid bag. May kadwa detay
makon ko na nga gitara wenno ground beetle ken insarono tayo met detay makon ko na nga pagpagong wenno lady beetle. Ti sumarono kakapsat nga tayo trataren ket iso daytoy makon ko na nga dagom wenno iti Ingles damsen fly. Ket mapantay met kadagiti nagdudu mga pagilasinan iti daytoy nga insekto. Asideglaeng ti matayab ti nataengan dagom-dagom no idasig iti panagtayab ti tuwato. Iti bigbigat kakabsat adda kadagiti murdong dagiti bulbulong nga umininom iti linnaaw detoy. Gaputa saan pay anay anaporma dagiti payak dagiti anak kumpetda iti akin baba apaset dagiti gipi ti pagay. Ket umulida iti pagay tapno agsapol kadagiti anak ti legleg. Ket ngarod, ti taraon dagitoy, manganda kadagiti natataengan, ken anak dagiti legleg ken balbalkot. Ti may kalima ket iso tay tuwato, nga no ti Ingles, awawagan daytoy iti dragonfly. Ket dagiti met kakabsat, ti pagilasinan, iti daytoy nga gayem tayo nga insekto. Akakaba ti puon, ti akinlikod apayak, ti tuwato, makatayab iti adayo, dagiti nataingan no ikumpara iti dagom-dagom wenno damsen fly. Gapota saan pay ananay anaporma dagiti payak dagiti anak kumpetda iti akinbaba apaset dagiti gipi ti pagay. Madlaw ti kaado ti tuwato iti kapagayan no ti agsapa ken no nalulem sakbay nga agtudo ken no madama a mapaspasuyutan ti talon. Ket mapantayumet kadagiti taraonda, kanen ti tuwato dagiti nataingan, ken anak dagiti legleg, ken dagiti babasit a kulibangbang. Isaruno tayo kakapsat, dagiti gagayang may insekto a kuriat. Iti Ingles, mawawagan dagitoy iti cricket. Ti taraon ti kuriat, iti so ti itlog ti guritan arosot, daytay nangisit ti ulo na arosot. Balbalkot, arabas, kutalo ken anak dagiti legleg. Isaruno tayo ti saraan at dudon. Dudon detoy. Iti Ingles mawagan met detoy iti longhorned grasshopper. At timet dagiti pagilasinan kadakwada. Agpada a berde tinataingan ken anak ti saraan a dudon ken kanayon da nga agtaytayab. At atidog ti antenada ngem ti bagida. Babasit dagiti payak ti anak ti saraan adudon at idog ken nasukong ti bagi ti agit itlogen dudon. Nalaka amadlaw ti kadda dagiti dudon iti kapagayan talo magtuda nga agakar-akar numakuti dagiti pagay. Ti taron damet kanenda ti itlog dagiti rusot balbalkot ken earhead bugs. Kanenda pay ti anak dagiti legleg. Kabailan kakabsat ti maysa adudon akanen ti manipod talo aging gati upat a grupo ti itlog ti rusot iti maysa nga aldaw. Kabailan na a perjen ti agarop upatapulo ket 6% ti maysa a grupo ti itlog. Sa bali pay agagayam nga insekto ket dagiti babasit nga alumpipinig. Mawagan met digitoy iti small wasp iti Ingles. Ket no ilasin digitoy saan analaka a makita. Ti babasit nga alumpipinig. Nangisit ti kolorda. No dadduma kolor kape, agamarilyo, amaris kape, wenno na sileng nga asol a bumerde dagiti nataengan. Kalanglangada ti addaan payak a babasit a koton. Ti metraonda apo, itlog dagiti balbalkot, kulibangbang, ababat sara na adudon, arabas, berde adangan-dangan, kutalo, rusot, legleg, pugot adangaw, ken dangaw ng agsepsep iti bukel. Isaruno tayo pa'y ti dakkel nga alumpipinig, gagayimet lang apo, ni kabsataman nalon dito yung insekto. Ket iti Ingles, mawawagan detoy iti big wasp. Timet pagilasinan kadagitoy, nalakada makita, nalabaga, nangisit, maris kape, agamarilyo amaris kape, wenno na sileng aberdeng umasol, dagiti nataengan.
Addaan ti kasladagom, ti kimutda, apang itudok, iti itlugda, iti uneg ti igges, wenno piupa, iti peste ti pagaya. Kanayon da nga agtatayab. Ti metraonda, igges ken piupa, digiti balbalkot, kulibangbang, arabas, berde adangan-dangan, kutalo ken rusot. Palay Aralan, makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng palay mula sa peel rice. Palay Aralan, narito si Kaluy Tabing sa kanyang panayam. Sakit na tunggro at kasama natin si Dr. De La Peña. Ano ho ba ang sakit na ito? Ano ang mga ipinakikitang mga palatandaan? Ano ang mapapagkilanlan para sabihin ng mga magsasaka natin? Tunggro yan. Ang sakit pong tunggro ay dulot ng isang uri ng virus. Kaya parang, kumbaga sa tao, parang yung mga AIDS, pag sinabi natin virus, medyo mahirap, ano? At ang palatandaan nito ay, kadalasan, dapat meron kayo ng berdeng ngusong kabayo. Yung green leaf hopper na tinatawag na insekto. Kasi siya ang nagtra-transmit noong virus na yon. Hindi makakapunta yung virus na yon doon sa halaman pag wala yung green leaf hopper, yung berdeng ngusong kabayo. Kaya kailangan, meron yon bago magkaroon ng virus yung tanim mo. Parang ano ba? Dengue. Nililipat siya ng lamok. Ito namang tunggro ay inililipat naman ng berdeng ngusong kabayo. At ito ay kadalasan makikita sa bukid mo habang bata pa yung tanim mo. Yung tinatawag namin na vegetative stage. At yun ang pinaka-critical na stage. Pag nagkaroon ka ng tunggro sa ganong panahon, most likely, ang ani mo talaga bagsak. At yun ang nagiging source din ng inoculum na inililipat. Parang dengue, nakagat ka, kinagat ka ng lamok, kumagat sa iba, magkakaroon din ng dengue yung kinagat, hindi ho ba? Ganon din yung sa tunggro, na ililipat-lipat din ng berdeng ngusong kabayo yung virus na yon. Meron ba paraan para malipol yung berdeng ngusong kabayo na yon? Usually yung berdeng ngusong kabayo kasi, dumadami din yan. Meron din mga hotspots kasi tong tunggro eh. Usually pag may hotspot area, huwag kang magtanim ng susceptible variety para walang maging source. Kasi pag susceptible yung variety mo, tapos nagkaroon ng naligaw na berdeng ngusong kabayo na carrier siya, mas madaling dumami yung virus. Ngayon, kung hindi ka magtatanim ng susceptible variety, number 1 na yon na prevention. Dahil yung factor ng tagapagdala ay nandyan, ano? Wala bang panahon na yung ngusong kabayong yan ay panahon ng taon, buwan ng taon halimbawa, na ang ngusong kabayo ay mas hindi sumusulpot at merong buwan halimbawa na yan ay masyadong marami? Parang sa observation namin, talagang palagi siyang meron. Meron lang siyang mga season na halimbawa, ang observation namin sa bahay ha, halimbawa, panahon ng mag-aani na, tapos di ba susunod patatanim ka ulit. Pag nag-aani, kita mo sa bahay mo mismo, ang daming green leaf hopper kasi nabubulabog sila. Kaya pagdating ng taniman ulit, maghahanap sila ulit ng pupuntahan. By the way, tinawag niyong ngusong kabayo. Baka meron pang mga magsasaka na hindi nakikilala kung ano ang ngusong kabayo. Anong itsura niya? O may tawag ba siyang iba sa iba't ibang lugar na inyong nararating? Meron siyang mga tawag sa iba't ibang dialects, pero mas familiar ako doon sa berdeng ngusong kabayo. Taka nga ako bakit berdeng ngusong kabayo kasi ang very remarkable sa insekto na to, yung puwit niya kulay itim. Hindi ko nga masabing, dapat sana itim na buntot. Ganon nga sinasabi ko kami sa nagle-lecture ako eh. Hindi ko nga maintindihan bakit berdeng ngusong kabayo. Ang dami namang eksekto na berde ang nguso, di ba? Kasi pagkakita mo sa green leaf hopper, ang magmamarka sa agad sa'yo, yung puwet niya kulay berde, yung kanyang dulo ng pakpak ay berde. Pero siya isang insekto maliit lang, para lang siyang dulo lang ng ballpen. Siliit lang siya ng dulo ng ballpen, siya ay kulay berde at meron siyang maitim na, yung pakpak niya sa dulo ay itim. Very common siya sa bukid. Kung yung tunggro ay nandyan na, ano ang palatandaang makikita ng magsasaka sa kanyang halaman? Paninilaw. Aling bahagi po ang naninilaw do sa halamang palay? Yung kanyang dahon ay maninilaw, tapos siya ay medyo bansot, tapos yung tillering niya, yung pagsuwi, medyo reduce, stunted growth, tapos hindi siya yung buong pinitak ay madilaw, hindi. Manaka-naka lang, sporadic ika nga. Hindi siya yung buong bukid mo ay dilaw lahat, hindi. At saka isa yung sa palatandaan na ang halaman mo ay may sakit. Pag ang nakikita mong mga sintomas ay manaka-naka, yung sporadic. Kasi usually, generally, pag ang sintomas ay buong pinitak,
ang problema mo ay hindi sakit, kundi nutrients sa soil o water o kaya ay merong mga toxicities o kaya deficiencies, ganon. Pero usually, generally, yung pagkasakit ay manaka-naka, sporadic ika nga. Ano naman ang pwedeng gawin kung sa una pa lamang mapansin ng nagtatanim ng palay? Pag napansin niya na mayroong manilaw-nilaw, ma-reduce lang ang population, halimbawa ng green leaf hopper, pwede rin siya mag-apply na insecticide. Tapos, yung kanyang mga halaman na mayroong dilaw-dilaw, para lang ma-reduce ang inoculum naman, pwede niyang bunutin, mapwera lang kung 1 hektarya ay madilaw na. Basta't yung mga manaka-naka, ma-reduce man lang yung inoculum mo, pwede mong bunutin. Wala po bang pambomba, chemical o kaya ay mga gamot na pwedeng i-apply? Meron din mga nabibili sa mga agricultural supplies. Titingnan lang nila against green leaf hoppers. Pero warning lang sa mga farmers na kung mga sa tingin nyo naman wala namang hindi dapat ikabahala. Hanggat maaari medyo pigilan nyo mag-apply ng mga chemicals kasi napapatay din yung mga natural enemies natin pag nag-a-apply tayo. Hindi naman umiiwas ang mga insecticides natin doon. Talagang pakyaw, kumbaga, Manny Pacquiao na lahat pag inisprayan mo, lahat patay. Kaya mabait kalaban. Yun ay para sa ngusong kabayo, no? Pero yun ang dadala kasi ng sakit. Doon mismo sa palay, wala bang gamot? Wala nang remedyo? Usually kasi pagka-virus, wala na remedyo Pag nandyan na, hindi mo na siya maaalis. Parang AIDS, di ba? In general, ano po ang mga preventive measures o mga pamamaraan para tayo ay makaiwas? Usually, ang nire-recommenda namin, kung meron kayong mga resistant varieties, meron din kaming mga gano'n. Resistant siya sa berdeng ngusong kabayo, resistant siya sa virus mismo, although hindi ganun karami yung mga varieties na yon. And then, number 1 is synchronous planting. Magtanim tayo ng sabayan para ma-reduce para ma-break yung cycle ng insekto. Kasi pagka sinabi nating sabayan, may time na halos walang tanim, kaya wala siyang ibang pupuntahan. Kaya pwede siyang mamatay, break yung cycle. Si Dr. Fe de la Peña sa kanyang pagpapaliwanag tungkol sa sakit na tunggro. Palay Aralan, hatid sa inyo ng palatuntunan ito at ng PhilRice. May sangawis para kadigiti mayat ang may kipaset dito magsasakang Pinoy, mabalintayin kagabsat, babayin laing ti panag-text iti dito yung programa. Para kadigiti smart talk and text when red mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0921-763-2251. Ulitin tayo ti numero 0921-763-2251. Para met kadigiti Globe when no touch mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo met ti numero 0927-863-4080. Kadigito ang numero, tipang iturungan tayo kung mga kadigiti salsaludsod, suggestion, komento, when anyaman, akayat tayo ng edanon, ti programa tayo. Naskenmet nga ipakuyog tayo kuma, ti kompleto anagan, kinadress, kadigiti text tayo. Ikagumaanan ti programa tayo, amasumbatan at daras, kadigiti textyo, Diyos tiag ngina. Siguro inton mamisan kakabsat ket mangimbita tayon to iti maysa nga eksperto ti panagmanehar kadigiti ini-insekto tapno may lawlawag ang nasayaat no kasano ti panang tarawidwid kadagitoy panangilasin ti maysa agayem manipod ti maysa akabusong nga insekto ken no kasano ti kasayaatan na panang taripato iti maysa agayem nga insekto kastamet ano kasano iti kaestilwan met a panang paksyat kadagiti kabusor nga insekto. Ditan kakabsat mi, iti nagngudwan dito agdamang edisyon di programa tayo magsasakang Pinoy ket agyaman kami manen ti anesyon. Nakita ko na kada kami iti napalabas nga 30 minutos ket sapay ta agdadanggay ito yung tumanen iti isumetlay nga oras into nabigat alas 5 ingat alas 5:30 pumagpakadan diti kabsat yu ti tangatang kasabang rod. Agbiag ni magsasakang Cagayano, mabuhay ang magsasakang Pinoy, ni Apo Diyos kung magkakabsat, ti kanayon nga taklin tayo, na imbagabigat tayo manen. Diyos yagina at maraming salamat po.
Mga giliw naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan.